Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon. Ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rodrick Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, dalawang mananaya mula Tarlac at Zamboanga maghahati sa 284 million pesos Ultra Lotto 658 Jackpot Prize. National Digital Connectivity Plan para sa mas mura at mabilis na internet, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nationwide crackdown kontra mga iligal na terminal at colorum, tiniyak ng LTFRB. Mahigit 1 milyong kabataan sa Mindanao, nabakunahan ng DOH kontra tigdas. Kauna-unahang portal sa Asia, binuksan sa BGC Taguig. Greenfield Escalator sa MRT Shaw Station, magbabalik operasyon na sa February 15 at March 1. Aurora Gaming, kampiyon ng M7 World Champions. At Love Radio Manila, kinilalang most outstanding FM radio station sa 8 Gawad, La Sallaneta. Sa ating unang The Better News ngayong araw, instant milyonaryo ang dalawa nating kababayan na tumama sa Ultra Lotto 658. Kung magkano ang paghahatian at ang winning numbers ng dalawang mananaya mula Tarlac at Zamboanga, alamin sa report ni James Galange. Paghahatian ng dalawang maswerteng mananayang 284.6 million pesos jackpot prize sa Ultra Lotto 658 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito'y matapos silang maswerteng tamaan ng winning numbers na 39, 37, 4, 11, 2 at 9. Ayon sa PCSO, binili ng dalawang bagong milyonaryo ang kanilang lotto ticker sa Barangay Poblacion Norte sa Tarlac City at sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Samantala, may 19 na better naman na nakahula ng 5 sa 6 na winning combination at makakatanggap ng tig 120,000 pesos. Samantala, binobola ang Ultra Lotto 658 tuwing Martes, Biyernes at Linggo. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kauna-unahang National Digital Connectivity Plan na layong mas mapabilis at mapamura ang internet sa Pilipinas. Malaking tulong daw ito upang matiyak na walang maiiwan na komunidad sa pagsulong ng pamahalaan sa mas accessible na digital services. Ang iba pang nilalaman ng National Framework, alamin sa report ni Dustin Bayog. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kauna-unahang National Digital Connectivity Plan o NDCP sa bansa. Layo na naturang framework ang paglulunsad ng isang digitally connected Philippines kung saan mas accessible at mabilis hindi lang ang internet kundi pati mga digital service para sa mga Pilipino. Bahagi ng pagpapatupad ito ay ang pagpapalakas ng kompetisyon, pagpapalawak ng digital connectivity sa mga isolated at disadvantaged areas at ang pagpapalakas ng private partnerships. Kabilang din dito pagsiguro sa pagtayo ng mga proyekto na climate resilient, disaster-proof at cyber-secured. Samantala target naman sa taong 2028 ang pagsama na ng internet access sa mga paaralan, barangay at health centers, pagbawas sa internet cost at mas pagpapabilis ng internet connectivity. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tungo naman tayo sa mas ligtas na pampublikong transportasyon. Paiigtingin na kasi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kampanya laban sa mga illegal na terminal na pinamumugaran ng mga kolorum. Git ng ahensya, hindi na kailangan pang hintayin ng holidays para lang ituwid ang mga illegal na gawain ng mga operator. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Palalakasin palalo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB
ang nationwide campaign laban sa mga illegal na terminal sa bansa. Saklaw ito ng agresibong policy reform na isinusulong ng ahensya para sa ikagiginhawa ng buhay ng mga commuter. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, partikular nilang babantayan ang mga pugad ng kolorum at katiwalian sa mga mall at iba pang business establishments. Kasunod ito ng anunsyo ng opisyal na hihigpitan ng paglalabas ng prangkisa para sa mga operator na patuloy na nagpapagamit ng mga luma at peligroso ng public utility vehicles sa kalsada. Maliban sa PUVs, itinuro rin ni Mendoza ang ani ay substandard na pasilidad sa mga illegal terminal na dumadagdag lang umano sa pasakit ng mga commuter. Magde-deploy ang ahensya ng mystery passengers sa mga sikretong terminal sa tulong ng mga lokal na pamahalaan para tiyakin na tuluyan ng maipasasara ang iligal na sistema. Nangako naman si Mendoza na tuloy-tuloy ang kanilang magiging operasyon at hindi lang tuwing may holiday exodus. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa mahigit 1 milyong bata sa Mindanao ang nabakunahan ng Department of Health o DOH sa unang linggo ng pagpapatupad ng DOH Ligtas Tigtas, kung saan nakamit ng kagawaran ng halos quarter ng kabuuang target nito sa rehiyon para sa Phase 1 ng naturang programa. Nagbabalik si James Galange. Tinatayang nasa migit 1 milyong mga kabataan na nabakunahan ng Department of Health sa Mindanao sa unang linggong pagpapatupad ng programang DOH Ligtas Tigdas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, malaga ito para maiwasang maospital ang isang bata kapag nagkaroon ng komplikasyon sa naturang sakit. Yung pagbabakuna, isang paraan yan para hindi ma-ospital yung bata pag nagkasakit. Kasi pag bakunado sa tigdas, most likely hindi siya ma-hospitalize pag nagkaroon ng bronchopneumonia. So yung complications na prevent at yung death. Sa ulat ng kagawaran, pinakamarami nagpabakuna sa Northern Mindanao na may mahigit 230,000 na bata na sinundan naman ng Zamboanga Peninsula o Region 9 na may mahigit 200,000. Target ng kagawaran na sa Phase 1 na naturang programa ay nasa 36% sa reyon o halos 2.8 na milyong mga bata na wala pang 5 taong gulang ang mabakunahan kontra tigdas. Samantala, bukod sa bakuna, namahagi rin ang DOH ng vitamin A. Paliwanag pa ng kalihim, mabilis kumalat ang tigdas at tigdas hangin kung saan maaring makahawang isang batang may tigdas sa 6 na batang walang bakuna. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, binuksan na sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig ang kauna-unahang portal sa Asia na kumukonekta sa 5 pang bansa. Ito ang ika-6 na interactive public art installation na itinayo ng Portals Organization sa mundo, kung saan maaari kang makipag-interact sa mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ang mga detalye panoorin sa report na ito. Formal nang binuksan sa Asia ang Global Art Project na portal matapos itong buksan sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig. Ito ang kauna-unahang portal sa Pilipinas at ika-6 naman sa buong mundo. Matatagpuan sa 5th Avenue Bonifacio High Street ang BGC portal at may 24/7 live stream na nag-uugnay sa mga katulad na installation sa Vilnius, Lithuania, Lublin, Poland, Dublin, Ireland, Philadelphia, United States at Ipswich, United Kingdom. Ayon sa Portals Organization, ang pagdating ng proyekto sa Pilipinas ay bahagi ng kanilang patuloy na expansion sa iba't ibang panig ng mundo. Nakatakda pa ang karagdagang portals na ilulunsad naman sa Brazil at iba pang bansa sa kalahating bahagi ng 2026. Ang Portals Organization ay isang global network na nakabase sa Vilnius at Berlin na lumilikha ng mga immersive public space upang pagkonektahin ng mga komunidad sa iba't ibang bansa at maranasan ang mundo bilang iisa. Unang naisip ang konsepto ng portal noong 2016 at noong 2021 ay formal na binuksan ang kauna-unahang installation na nag-uugnay sa Vilnius at sa lungsod ng Lublin sa Poland. Sa pagbubukas ng BGC portal, inaasang mas marami pang Pinoy ang makararanas ng natatanging paraan ng pakikipag-ugnayan at palitan ng kultura sa pamamagitan ng sine at teknolohiya. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At heto naman po para sa mga commuter dyan, magbubukas na kasing muli ang 2 greenfield escalator sa Shaw Boulevard Station ng MRT3.
Unang magbabalik operasyon ng southbound escalator sa February 15, habang ang northbound escalator naman ay magbubukas sa March 1. Ayon sa Department of Transportation, layunin nito na mas magbigay ng mas convenient at komportable na biyahe para sa mga commuter. Pero habang hindi pa natatapos ang rehabilitasyon ng escalators, pinapayuhan muna ang mga biyaherong senior citizens, buntis at may kapansanan na dumaan muna sa Shangri-La para sa papuntang norte sa Star Mall. Pero habang hindi pa natatapos ang rehabilitasyon ng escalators, pinapayuhan muna ang mga biyaherong senior citizens, buntis at mga may kapansanan na dumaan muna sa Shangri-La para sa mga papuntang norte at Star Mall naman sa mga papuntang timog. Usapang esports naman tayo. From doubt to destiny, from hope to history. Yan ang pinatunayan ng Aurora Gaming PH matapos tanghalin bilang mga kampyon ng M7 World Championship na ginanap sa Indonesia. Dahil sa panalong ito, nagpapatuloy ang dominasyon ng Pilipinas sa Mobile Legends Bang Bang World Stage na nagsimula pa noong M2. Ang historic win ng Aurora, tinutukan ni Dustin Bayog. At muling magpapatuloy ang tradisyon para sa ika-6 na taon ng dominasyon at ang hihiranging kampiyon ng M7 walang iba kundi ang Aurora Gaming Philippines. The Northern Lights sweeps El Familia to continue the Philippine legacy. Inukit ng Philippine Team Aurora Gaming ang kanilang pangalan bilang mga bagong kampiyon ng Mobile Legends Bang Bang World Stage. Yan ay matapos dominate ng M7 World Championship matapos ang kanilang malinis na 4-0 victory laban sa Alter Ego Esports ng Indonesia sa Grand Finals match kagabi. Mula unang laro hanggang sa huling team fight, kontrolado ng Aurora Gaming ang buong serye. Malaki ang papel ng malinis na drafting, discipline rotations at agresibong objective control ng kupunan na hindi na nagbigay ng pagkakataon sa Alter Ego na makabawi sa Best of 7 series. Itinanghal bilang Grand Finals MVP si Didan Light Katipon na naging key figure sa tagumpay ng Aurora Gaming. Kalmadong decision making at consistent na performance ang pinakita ni Light na naging sandigan ng kupunan sa kanilang title run. Dahil sa panalong ito, nagawi ang Aurora Gaming na may $320,000 bilang kampiyon habang tinanggap ng Alter Ego ang $150,000 bilang runner-up. Ang Selangor Red Giants ng Malaysia naman ay nagtapos sa ikatlong pwesto at taguwi na $90,000. Ang kampiyonato ng Aurora Gaming ay isang malaking redemption story matapos hindi makapasok sa knockout stage ang M6 noong nakaraang taon. Sa M7, ipinakita ng team ang mas matibay na tiwala sa isa't isa at mas pinong laro kabilang mahalagang panalo laban sa Selangor Red Giants sa semifinals. Dahil dito, nagpapatuloy ang dominasyon ng Pilipinas sa M-Series na may 6 na magkakasunod na world titles mula M2 hanggang M7. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Billy Bora, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong tagumpay na naman ang nakamit ng Love Radio Manila. Ang ating sister station sa ilalim ng NBC Media Group, binigyang pagkilala sa katatapos lang na 8 Gawad La Salianeta. Narito ang report ni Showbiz Angel. Kinilalang most outstanding FM radio station ang Love Radio Manila sa nagdaang 8 Gawad La Salianeta. Personal na tinanggap ng mga kinaliwang DJs ng Love na sina Nicole Yala, Jaco Bandido, Uncle Dagol, kasama sina Conyo Bicolano, Tayt Angelo at Kadiut Pinong ang kanilang trophy sa awarding ceremony na ginanap sa De La Salle Araneta University. Sa isang ang Instagram post ng radio veteran na si Nicole Yala, handog dinaanan nito sa kanilang mga kabisyo ang naturang tagumpay. Say pa nga ng tinaguriang Queen of FM Radio ang nakamit na pagkilala ay isang paalala sa misyon na maging kasama ng kanilang mga tagapakinig sa traffic, kaagapay sa bawat heartbreak at tagapaghatid ng ngiti at pag-asa. Sa darating na Love Month, kasabay ng Valentine's Day, nakatakdang ipagdiwang ng Love Radio Manila ang kanilang 51st anniversary. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghati ng mga balitang siguradong pampagana pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama tayong muli bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi
The Better News. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.